Ala ng maraming mga mamamayang Pilipino, tama na si Digong sa ICC talaga. Ngayon, para may trabaho yung abogado niya, sige ang petisyon. Dami ng mga observers para ma-maintain niya yung yung hanap buhay. Siyempre, abogado yan. Hanap buhay nila yung ganyan. Halangan man walang gagawin. Kaya lang yung epekto mga kababayan ng mga petisyon, imbis mapadali yung resolusyon ng kaso, dilatory lalong mapapahaba. Di mahaba niya ng babayaran. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. So ito ngayon ang mga mainit na balita pag-usapan natin. Sabi dito sa balita ng Manila Bulletin, Duterte asked ICC to disqualify prosecutor over conflict of interest. Sabi ng mga observers, another delaying tactics niya. Di mas maganda para lalong magtagal yung pagkakulong ni Digong sa dahig. Di ba? Una yung dalawang judges ng ICC pinapa-disqualify. Ngayon, prosecutor, yung pag-disqualify ni Digong through his lawyer, si Kaufman, sa dalawang judges, nireject ng ICC. Malamang, ganon din dito sa prosecutor. Lahat na lang gustong ipa-disqualify. Di ba? Ayan nung June, ICC plenary rejects Duterte move to disqualify two judges. Ngayon naman, Duterte asked ICC to disqualify prosecutor over conflict of interest. Lahat na lang gusto ipa-disqualify. Baka sunod mga kababayan na ipa-disqualify yung lahat ng mga judges na at mismong ICC. Sa bagay, ganun talaga. Ganun naman ang paniwala ng kampo ng mga Duterte na ang mismong ICC walang jurisdiction daw sa kanya. Kaya nga ang laging sigaw nila, bring him home. Dapat daw kung may pagkakasala si Digong, litisin dito sa Pilipinas. Paanong litisin yan dito sa Pilipinas na si Digong wala mang kasong final yung mga complainant sa Pilipinas kasi walang paniwala po na magkakaustisya yung mga victims ng AJG sa Pilipinas. Sabi nga ng kasin, mga kababayan, ni Digong, yan si Noel Duterte, sabi niya, I wonder if the International Criminal Court, ICC, tinag niya, is following the impeachment brouhaha in the Philippines. They should so they can see how justice works for a Duterte. It's precisely why Digong always said he was willing to be tried in the Philippines. He already knew the outcome. Nagparti-parti na po, mga kababayan, si Sara Duterte doon sa Davao. Ayan Inuman sila, mga kababayan, party-party. BP Sara celebrates archiving of impeachment. Kaya, paniwala ng maraming mga mamamayang Pilipino, tama na si Digong sa ICC talaga. Ngayon, para may trabaho yung abogado niya, sige ang petisyon. Dami ng mga observers para ma-maintain niya yung yung hanap buhay. Siyempre, abogado yan. Hanap buhay nila yung ganyan. Halangan man walang gagawin. Kaya lang yung epekto mga kababayan ng mga petisyon, imbis mapadali yung resolusyon ng kaso, dilatory lalong mapapahaba. Di mahaba niya ng babayaran. Sabagay, marami man pong pambayad sa abogado. Si Sara nga po, 16-man legal team para sa kanyang impeachment trial na ang nangyari mga kababayan, motion to dismiss. Kaya lang, buti na lang mga kababayan na agapan ni Tito Sen, magaling si Tito Sen po. Hindi nangyari yung planong motion to dismiss. Na-archive na lang, mga kababayan. Pwede pang hugutin
Ayan mga kababayan, yung ICC prosecutor na gustong ipa-disqualify ni Digong sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Kaufman dahil daw sa grievous conflict of interest in accusing Khan, si Chief Prosecutor Karim Khan, dapat niya ma-disqualify from further involvement in the case against Digong kasi grievous conflict of interest at inakusa mga kababayan si Khan of abusing the criminal process. Sabi dito sa balita ng Philippine Daily Inquirer, any redacted request filed August 7 kahapon lang po and made public by the Court's Appeals Chamber, Duterte's legal team claimed Khan should be disqualified immediately and without delay, noting his prior legal representation of unnamed victims of the drug war in the Philippines before becoming ICC prosecutor. Sabi sa petisyon mga kababayan ni Kaufman, the extent anya of Mr. Khan's contamination of the integrity of the investigation against Mr. Duterte will be litigated at the confirmation charges hearing. The filing read, for the time being, the appeals chamber is requested to disqualify Mr. Khan from resuming a role in the case against Mr. Duterte should be surmount his current difficulties. According to Duterte's counsel, si British lawyer Nicholas Kaufman, Khan's failure to disclose his prior role as victim's representative created an irreconcilable conflict of interest and a violation of ICC's obligation of impartiality. The request alleges that Khan, as a private lawyer in 2018, represented individuals who claimed to be victims of the anti-drug campaign in the Philippines and then used information from that prior role when he later led the ICC investigation into the same campaign. The defense also accused Khan of failing to seek a waiver from his former clients in only disclosing his prior involvement in March 2025, just one day before the ICC issued a warrant for Duterte's arrest. Yan niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo. Malamang tulad ng petition to disqualify yung dalawang judges na final ni Atty. Kaufman, ni-reject ng ICC, yun din ang mangyayari dito. O, diba? Kasi yung depensa niya na sinabi, yung mga rason sa pag-petition to disqualify o request to disqualify, baseless man po. Yan o, irreconcilable conflict of interest daw na siyang violation ng ICC's obligation of impartiality. Kontaminado daw yung integrity ni Khan kasi nagrepresent na ito ng mga unnamed victims ng drug war dito sa ating bansa. Mas maganda nga, ibig sabihin yan, may alam talaga siya na credible yung mga testimony ng mga victims. Mas nakwalipikado yung prosecutor na yon kasi may prior participation na siya, 'di ba? Kaysa sa tulad ni Kaufman, mayroon siyang idepensa si Digong kasi unang-una magre-rely lang siya sa testimony sa kwento ni Digong. Iyong mga kwento ni Digong, balibaliktad. Kaya nga siguro, hindi daw siya magpe-present ng witness doon sa pre-trial hearing. Ay, confirmation hearing pala. Kasi wala man po siyang makuhang witness na magde-defend kay Digong. Wala sigurong makuha mula dito sa Pilipinas. Other than kung gusto niya, iimbitan niya si Bato de la Rosa, si Bongo. Kaya lang, malamang itong si Bongo at saka si Bato, sabi sa isang interview, mga kababayan sa Historicon, One News, kay Trillanes, may na naman po. Yan sabi ni Trillanes, more ICC arrest warrants expected. In an interview with Historicon on One News,
Trillanes said efforts are ongoing to expand accountability beyond Duterte. We're working on that. It won't happen soon, but it will happen at some point. We're looking at the end of the year or early next year, sabi ni Trillanes. At least 2, but probably 3. Di ba, mga kababayan? So sabi dito sa balita, under ICC rules, a prosecutor must refrain from participating in any case where their impartiality might reasonably be doubted, especially if they had prior involvement in a related legal proceeding. The defense emphasized that the roles of prosecutor and victims counsel are diametrically opposed, with prosecutors duty-bound to seek both incriminating and exonerating evidence, while victims' lawyers serve only their client's interest. Kaya, argumento ni Kaufman, this conflation of these roles leading to a blatant conflict of interest is precisely what Rule 34.1b seeks to prevent. Sabi niya doon sa kanyang request na i-disqualify si ICC Prosecutor Karim Khan. Tingnan natin kung pagbigyan kasi lagi pong bukya. Yung unang request nila to disqualify the 2 judges, ICC judges po, bukya. Malamang bukya na naman po. Di ba? Pero maganda to para matagalan lalo yung pagkakulong kasi mga dilatory tactics po ang ginagawa ni Kaufman. Siyempre, pabor yun sa kanya. Mas matagal, mas ayos. Di ba? Mas ayos sa abogado pag matagal ang kaso. Sige lang ang withdraw ng attorney's fee. O di ayos. Anyway, napakalalim ng balon po ni Sara Duterte, ng pamilya Duterte. Imagine, sa impeachment trial lang niya, hindi nga po natuloy kasi pinigil ng mga Duterte senators. In-archive. 16 yung kanyang legal team. Matindi po. Nagyabang na naman nga po si Sara Duterte. Talaga niya gusto ko ng bloodbath. Pero ang pinafile mga kababayan, dismissal, ang pinafile ng mga kaalyado niya. Botit, archive lang. Yan tuwang-tuwa si Sara. Yan BP Sara celebrates with legal team after Senate buries impeachment case. Yan sabi ng mga nag-react. Genuine talaga ang saya. Sabi ni Wina Marie Garingan Ferreras, di pa nalibing ateng. Sabi ni Mel Chris Almonte, onsay gi-celebrate nila. Nga wala man sila nakuwang not guilty verdict. If anything, the public should not stop the pressure because the tactic of their team is to make it like she's not guilty. That's why it was archived. Lies. Sabi ni Bagares Lyson Adela, all out smiles now. Cry later. Sabi ni Patricia, so premature. Tawa now, iyak later. Sabi ni Antonio Cruz, nothing to celebrate. Sabi ni Tire View, February 6, 2026 is sweeping in Dailostay. You insane. Kumontak ng assassin pero wala raw siyang sinabi. You see, mga kababayan. Sabi ni Henry Mercado, ito ang tunay na hilaw. Oy, di pa tapos ang laban. Temporary relief lang po. Huwag mo nang magbunyi. Sabi ni Ray Nobal Tisoy, the power of the Duterte Supreme Court in the Duterte Senate. Now she controls one branch of the government and one half of the legislative branch. Ayan, sabi ni Sara, nagyabang. Gusto talaga daw niya ng bloodbath. Vice President Sara Duterte said she had initially wanted a bloodbath, a full-blown impeachment trial, where both the prosecution and defense could present their evidence, but the Senate decided to abort the proceedings. Nakakuha, mga kababayan, ng rason. Malamang sa malamang, kinausap niya yung mga kalyado niyang senador, kaya
nangyari ang ganito. Di ba? Kasi kung talagang gusto niya ng bloodbath, dapat pinagsabihan niya, ituloy na yan kasi pag hindi nangyari yung trial, hindi ko mapapatunayan talagang wala akong nilustay at hindi ako nagbanta. Di ba? So, doon sila magaling ang mga Duterte. Sa double talk, iba ang ginagawa sa sinasabi. Napakasinungaling po. I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the piece of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. Possibly, hindi natin alam, 2026, 2027, 2028, may mag-file ulit ng impeachment. That will be another opportunity para daw sa gusto niyang mangyaring bloodbath. You see, mga kababayan, sabi ng mga nag-react, sabi ni Adri, tatak Duterte. Talaga kayabangan. Pag nandyan na, bag naman ang buntot. Sabi ni Nagiri, Dukoba, hindi naman yun ang meaning ng bloodbath. Forget hindi na matuloy. Iniba na ang kaulugan. Sabi ni Pong Calderon, yabang, forget hindi na tuloy. Matutuloy. Sabi ng isa pa, yun pala, dapat tumarap ka kasana sa impeachment court para patunayan na malinis ka at walang bahid. Pagkakataon mo na din sana na pasinungalingan ang mga akasasyon laban sa iyo. Kung tutusin, hindi mo na nga kailangang umabot sa impeachment. Kung sinagot mo nang maayos at malinaw sa House hearing ang mga katanungan sa iyo. Sabi ni Filomeno Pinto, may hangganan ang lahat ng bagay sa mundo. Lahat ng kasamaan at husgahan sa hukuman ng Diyos. Sabi ni Rolando, magaling kang magkunwari. Sabi ni Chi Salazar, lahat galit sa kanya. Hanggang salita lang yan, same sa jet ski ng tatay at yung reset na pagyayabang ng kapatid. Sabi ni Romeo Abines, so, bloodbath kan imong agtang, kakasampa nga lang sa Senado noong impeachment, kanda kumahog ka na sa Korte Suprema para ipatigil ito. Horror, baliw. Sabi ni Ross Hintiroy, kunwari ka pa na bloodbath kahit kailan, napakasinungaling. Sabi ni Christopher Acosta Dones, you'll never be president until you clear your name through impeachment. Ito yung pagyayabang ni Sara, mga kababayan. Yes, kinahanglan nato respetuhon no ang role sa ato ang Senate of the Philippines, dinhi sa ato ang nasod ug sa ato ang demokrasya. Duterte senators kasi ang decision sa majority sa members of the Senate, everyone must follow and respect that decision of the Senate. VP, yung result, the outcome of the trial, is it something you expect or otherwise given the new composition of the 20th Congress? Wala pa may trial, no? Wala pa nagsugod ang impeachment trial. But sa tinuod lang, wala man ni one particular na expectation. Tanan nga pwedeng mahitabo, ginapangandaman yun na sa ato ang defense team. And kining nahitabo karon na sa Senate nga gi-archive nila ang impeachment complaint. Isa sa posibleng mga mahitabo, and as I said, we need to respect the decision of the Senate. Before, VP, you said na you really want a trial, but it turned out na the Senate aborted the articles of impeachment to give you a platform daw to defend yourself, sana. Oh yes, oo. As I said, diba, I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. But unfortunately, wala na siya sa pagkakaroon. And of course, as I said, kinahanglan pangandaman ang tanan na posibleng mahitabo. So possibly, wala ta kabalo, 2026, 2027, 2028, na ay mga mag-file na po og impeachment, that will be another opportunity. O, di ba? Lahat baliktad ang sinasabi. Gusto niya ng bloodbath. Pero,
Ibang ginagawa ng mga abogado. Pinipigil ang trial. Na mangyari yung trial. You see? Kaya huwag tayong nagpapaniwala. Mga supporters man lang niya, mga kababayan ang naniniwala sa kanya. In fact, basahin natin yung mga reactions ng mga netizens dito sa interview sa kanya ng mainstream media. Yan mga comments po. Sabi ng pro-Philippine, ulol ka, Sara Duterte. Respetuin mga peste kayo. Respetuin ang pagnanakaw. Monsa ka ba ng bayan? Galit na galit po. Sabi ni Rom Bimel, year 2025, ito na yung pinakamaraming walang kwentang mga senador. Iilan lang may mga sariling paninindigan, history in the making in the Senate. Sabi ni Rodrigo Sadangsal, Tagalogin mo, litsi ka. Sabi ni Dang Bindana, respetuin ang bait mo ngayon na. Pero nung pinanumpa ka sa hearing dati sa Senado, sa Congress po yon, binastos mo sila. Hindi ka nanumpa, di ba? Nag-walk out ka pa sa Congress po, hindi sa Senate. Sa Senate kasi marami siyang kalyado, kaya okay siya doon. Sabi ni OG Navarro, sana all happy Malaya sa obvious na pagnanakaw, DepEd. Palagi busog, lusog, na pwede pa OBP Confi funds. Sabi ni Ronaldo Meneses, gusto ng 80% ng mga Pilipino malaman kung paano mo ginastos pera ng taong bayan. Pakikwento mo na lang po. Sabi ni Mark Taninyas, yung mga DDS ayaw sa buaya sa Kongres, pero yung Inday Lostay nila, hindi sila galit. Mas buaya yung kaysa sa mga congressman. Imagine yung hindi maipaliwanag sa kuwa na paggasta ng pera. Sabi ni Manilin Gires Kasimsiman, Pagilom Dora the Explorer, nagsisi ako kung bakit binoto pa kita, wala ka namang nagawa sa Pilipinas. Pagbubutihan niya daw yung pagtrabaho kasi bumaba yung trust ratings ni Sara. Talo na ni Martin Romualdez. Sa trust ratings, mga kababayan, pati performance. Questionable pa nga po. Dapat 0. Yan Okta Research. Talo na, mga kababayan ni Martin Romualdez, pati si Chis Escudero, bagsak yung dalawa. Si Sara, bagsak. Yung ating Pangulo, 64%. Trust rating, 62%. Performance. Si Martin Romualdez, 57%. Trust, 59% performance. Si Sara, 54 na lang. Trust, 50% performance. Dapat nga 0 ito Wala man ginagawa. Tapos si Chis Escudero, 51%. Trust, 49% performance. Pareha sila bagsak. Si Martin Romualdez na po ang leading after the President. Pumapangalawa, mga kababayan, sa ating Pangulo. Ito si Sara. Matapos bumaba, performance rating, BP Sara, mas pagbubutihin daw yung trabaho. Anong pagbubutihin mo ang trabaho na hindi ka man nga nagtatrabaho? Sige lang ang lakwat sa kung saan-saang bansa, mga kababayan. Ang agenda niya, bring him home. Yun lang po. Yan sabi rito. Sa press briefing noong Miyerkules, sinabi ni OBP spokesperson Rose Castelo na ginagalang ng pangalawang Pangulo at tanggapan ang resulta ng survey. Ano man ang pinagmulan nito, okay lang po sa atin. If that is the findings, and of course with that, kung totoo man yan o hindi, we have resolved to do better for the office of the Vice President. Kaya sabi ng mga netizens, wala naman siyang notable na ambag sa bayan, puro utos lang at biyahe sa ibang bansa para sa 2028 agenda. Bobo na lang ang maniniwala kay Sara. Sabi ni Art Tico, o baka naman mas pagbubuti ng kanyang pagbabiyahe. Sabi ni Lando Flor de Lisa Urbeta, kailan pa nagtrabaho yan? Sabi ni Narciso Di Castro, baka pagbubutiin pa ang pagbabiyahe.
Sabi ni Paulito de la Cruz, clown ka Sara, araw-araw patawa ka. Pagbutiin panay abroad mo, ilabas mo dokumento sinong gumagasto sa travel mo. Sabi ni Ricardo Pardo, trabaho? May trabaho ba yan? Ang alam kong trabaho niya, mangulimbat. Sabi ni Darwin Kias Palero, wala ka naman nagawa. Ano pa pagbutihin mo? Mag-confidential leave ka na lang. Sabi ni Rugi, pagbutiin ang pangungurakot sa kabanang bayan. Sabi ni Gilbert Natividad, ano pagbubutihin ang pagnanakaw sa kabanang bayan? Ang galing. Sabi ni Joy Orense, more on vacation, wala nang threat ng impeachment, naayos na ng mga tuta niya sa celebration na, pero hindi natutulog ang Diyos. What comes around always comes around. Let the karma take over. Sabi ni Henry Alvarez, sige lang biyahe lang ng biyahe, mga justices at senators na bahala, pagbutiin ninyo ang paninira, nasa likod mo sila. Wala man lang po kumampi. You see? Ayan, inamin mismo ng kanyang tagapagsalita. Minsan virtual daw, minsan ghost. Ganyan inilarawan ni Office of the Vice President Spokesperson Attorney Ruth Castelo ang presensya ni VP Sara Duterte sa mga proyekto ng OBP. Giit ni Castelo, hindi nabawasan ang pagtatrabaho ni Duterte sa gitna ng mga biyahe niya sa abroad. Hindi lang natin nakikita, pero ang trabaho na kailangan niyang gawin for the office is still being done. Minsan virtual, minsan ghost. Ghost employee, ghost official. Malamang pati yung mga kawan niya, ghost din niya nagtatrabaho. Pero sige ang kubra ng sweldo. Pati mga beneficiaries po, ghost. Kaya yun sa confidential funds po. Kaya siya na-impeach. Kaya lang, sinakluduhan ng mga Duterte senators, mga kakampi niya sa Senado na mga walang iya. Ang description ni Father Villanueva, mga udas. Yung 19 Congress, dati nang may mga udas na senador. Yung pumalit po, mga udas din sa 28th Congress. You see? Minsan virtual daw, minsan ghost. She's more involved now than she is before. Can you just describe how involved she really is with the programs? Parang, siya yung, sabi niyo nga siya regarding instructions and everything. I mean, can you just describe how her involvement now, kahit a few words lang, can you just describe how involved she is with the program? Okay. So, of course, given the 3 years now that she has been the vice president, mas marami siyang nakikitang kailangan na gawin, mas marami siyang na-encounter na tao, na mas marami ang pangangailangan na minsan first time lang natin naririnig na meron palang gano'n na pangyayari, meron palang gano'n na sitwasyon. So, lahat po ng ginagawa ng Office of the Vice President, even the regular programs that we have, submitted sa kanya lahat ng report, and then magko-comment siya dun sa report that should have given more here, should have given less there, para mas na-spread, na-ikot, or ganyan. Or even the public release, the press releases that we make, even the ones in social media, chine-check po muna ni Vice President yun kung tama ba or accurate ba yung mga figures na binigay nyo, i-compare niya dun sa records niya. So that's how the Vice President is involved. Like I said, she may not be here physically, hindi lang natin nakikita, pero yung trabaho na kailangan niyang gawin for the office is still being done. Minsan virtual, minsan ghost. Minsan virtual daw, minsan ghost. Kaya pati yung mga pinagkagastosan po, ghost din. Nakita ninyo? Inamin na mismo. Pagkatapos may ambisyon pa na magpresidente ang ganyan. Minsan virtual, minsan ghost lang ang mapapala ng ating mga mamamayang Pilipino. Kaya talaga, importante na matuloy ang impeachment trial.
para makita at makilala kung sino-sino itong mga multo na nagkinabang sa confidential funds ni Sara Duterte. Dapat ang pagtrabaho ni Sara, minsan virtual daw, minsan ghost. O, di ba?